po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po kayo na makibukas ng inyong mga Biblia sa Lucas Kapitulo 13, talatang 22 hanggang 30. Lucas Kapitulo 13, talatang 22 hanggang 30. At ang sabi po ay ganito: Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan, may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo po kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Sumayin niyo po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay isang pre-recorded message para sa Sunday, July 5. Kaya hindi ko alam kung paano kayo babatiin, kung magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi. Gayunman, pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga pagbubulay. Patuloy ko pong ipinanghihikayat na tayo'y magsagot sa mga tanong pakatapos ng mensahe. Napakayaman po ng ating pananampalataya at hangad ko na ito'y ating lubos na naiintindihan. Alam ko na ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay itinatago natin sa ating puso. Ngunit bago ito makarating sa ating puso, kailangang sumadsad muna ito sa ating isip. Sapagkat may kapangyarihan lamang ang katotohanan kapag ito'y lubos nating naiintindihan. Kaya wag po kayong manghihimagod o magsawang magsagot dahil ang hangad ko lamang po ay mapalalim pa ang ating pagkaunawa sa mga bagay na ating napapakinggan. Kung napansin po ninyo, magdadalawang buwan na ay bumabalik ako sa fundamentals in Christian faith. Yung mga pangunahing turo ng ating pananampalataya. Kailangan nating mulit-muling bumalik sa pangunahing turo ng ating pananampalataya para lalong mabuhay ang ating pag-asa sa kaligtasang tinamo natin sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon ay pagbubulayan natin ang tungkol sa makipot na pintuan. At sundan ninyo ako sa pagbasa ko sa Mateo 7 sa ating cross-reference para mabuo lang ang picture ng tekstong ating pagbubulayan. Sa Mateo 7, talatang 13. Kanina naman ay Lucas 13, talatang 22. Mamaya pag-uugnayin natin ang dalawang ito. Ako'y naniniwalang isa lamang ito na isinulat ng dalawang manunulat sa magkaibang perspektibo. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan
at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, kakaunti lamang ang nakasusumpong noon. Paulit-ulit na itinuturo ni Jesus na pag-isipan natin ang tungkol sa ating kaligtasan. Itinuro niya direkta at ngayon ay itinuturo niya sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang talinhaga tungkol sa makipot na pintuan. Dito sa Lucas 13, talatang 22, dumaan si Jesus. Siya'y patungo na sa Jerusalem. Ang ibig sabihin ay ganito, yun na ang huling pagkakataon na maririnig nila si Jesus sapagkat ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem ay ibig sabihin ay patungo na siya sa pagkapako sa krus at wala nang ibang pagkakataon na maririnig nila si Jesus. At ito ay isang golden opportunity para mapakinggan kung paano magtatamo ng kaligtasan. At si Jesus daw patungong Jerusalem ay dumadaan sa mga bayan-bayan at nayon at nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At tinawag ng isang lalaki ang atensyon ni Jesus at ibinato ang isang theological question. Ang sabi niya, Panginoon, sa verse 22, sandali po. Ako'y nasa Mateo 13. Ako'y dapat ay nasa Lucas 22. 23, may isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Hindi pinakilala sa kwento kung sino ang lalaking ito. At hindi na rin sinabi kung ano ang intensyon, bakit siya nagtanong. Nababahala ba siya sa sariling kaligtasan o nais lamang niyang may mapag-usapan at may marinig mula kay Jesus? Ngayon, entertain natin ng kaunti yung tanong na yon. Marami ba, kakaunti ba ang maliligtas? Bakit hindi sinabi ng lalaki, marami po ba ang maliligtas? Yun ba'y nangangahulugang siya may naniniwala na kaunti ang maliligtas? Sa dami ba naman ng mga huwad na relihiyon, mga bulaang guro, mga bulaang pastor, mga propeta, mga nagkukunwaring apostol ni Kristo, naglipa na sa buong mundo. Maraming mga ahente si Satanas na isa't isa'y kumikilos para ibulid sa kapahamakan ng tao. Ngayon sabihin ninyo sa akin, kakaunti ba ang maliligtas? Ang napansin ko naman ay ito, hindi sinagot ni Jesus ang tanong. Iniban niya ang kanyang sagot at didako niya ang pag-uusap hindi doon sa kung ilan baga ang maliligtas, kung papaano maliligtas. Hindi ba? Para sa akin ay napakarunong ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong ay, will the saved be few? Will the saved be few? Siguro'y ang dapat na tanong ay ni Jesus ay, will the saved be you? Yun siguro ang mas magandang tanong. At hindi ba mas magandang tanong din yun sa halip na itanong natin na kakaunti ho ba ang maliligtas o marami ho ba ang maliligtas? Hindi ba ang mas magandang tanong ay, ikaw ba'y ligtas? Parang sinabi ni Jesus na huwag mong problemahin ang iba kung sila'y ligtas o hindi ligtas. Ang problemahin mo'y kung ikaw ay ligtas. Ang itanong mo'y, ako ba'y ligtas? At nauunawaan ko ba ang paraan para maligtas? Sa pagpapaliwanag ni Jesus, ang kaligtasan ay nangangahulugang makapasok sa kaharian ng Diyos
kung saan ay dudulog ang lahat ng mga patriarka at mga propeta at lahat ng mga tumalima sa salita ng Diyos. Merong isang biro na pinauso ni Kim Chiu na nagsasabing, sa kaharian ng Diyos ay may batas na pag nag-comply ka, makakapasok ka. Napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, hindi na tayo makaliligtas sa parusa kung pabayaan natin ang dakilang kaligtasang ito. Ito'y nangangailangan ng ating mahalagang pansin. 3 bagay ang tungkol sa kaligtasan na gusto kong bigyan natin ng pansin. Una, gusto ko sabihin, it requires earnest effort. Ang kaligtasan ay humihingi ng matinding pagsisikap. Sabi sa verse 24, at babasahin ko sa NIV, make every effort to enter through the narrow gate. Sa Living Bible, work hard to enter the narrow gate. Sa ang Biblia, magpilit kayong magsipasok. Sa mabuting balita, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Hindi ba ang kaligtasan, bagamat walang bayad, ay nangangailangan ng matinding pagsisikap? Hindi kinukontra nito ang doktrinang ito'y libre. Hindi kailangan ng gawa. Ngunit kailangan mong pumasok. Enter the narrow gate at magpilit kang pumasok. Sinasabi ng Biblia na walang bayad ang pagpasok sa kaligtasan ay walang bayad, ngunit hindi sinasabing madali ang pumasok. Hindi sinasabi. Ang sinasabi ni Jesus ay mahirap ang pumasok. Ba't mahirap ang pumasok? Dahil makipot ang pintuan. At marami ang ayaw pumasok sa makipot na pintuan. Ang gusto nila isa malawak na pintuan. Nang panahon ni Jesus, maliliit lamang ang mga gate o mga tarangka ng pinto. Ang problema pagka noon ay ang sasakyan naman ay kamelyo. At ang kamelyo ay isang napakalaking hayop at galing sa malayo o galing sa bukid, dala ang mga inani. Hindi naman ito makapasok sa gate. Kailangan mong idiskarga ang lahat ng kanyang karga, upasan. At kadalas ay yuyuko pa, ululuhod pa ang kamelyo para makapasok sa looban ng bahay, kung saan ay naroon ang silungan. Hindi sinabing madali. Ang sinabi walang bayad. Ang sinabi kaloob. Ngunit hindi sinabing madali. Ang sinabi ni Jesus ay mahirap. Kaya sabi ni Jesus ay magpilit kayo na kahit mahirap ang makapasok, magpilit kayo na makapasok sa makipot na pintuan. May dalawa daw naman pwedeng pasukan. Ang problema, ang isang ay maluwang, pero ang dulo naman ay kapahamakan at ang isa ay makipot. Ang dulo naman ay kaligtasan. Napansin ba ninyo na pagdating sa kaligtasan, wala ka namang pagpipilian? Pwede ka lang mamili kung ang 200 ay parehas dulo'y kaligtasan. Pwede ka mamili. Ang problema nga, iisa lang ang daan tungo sa kaligtasan. Meron ka bang pagpipilian? Wala. Pagdating sa kaligtasan, wala tayong pwedeng pagpilian. Kundi kung saan lamang ang daan na itinuro ni Jesus, doon lang tayo dapat pumasok. Dahil naroon lamang ang kaligtasan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang problema sa makipot na pintuan, no baggage allowed inside. Hindi pinapayagan na tayo may daladalang mga bagahe.
Kailangan nating iwanan sa labas ng pintuan ang ating mga bagahe, saka tayo makakapasok. Ang buhay na ito, maraming mga basura, mga bagay na dapat matagal na nating itinapon, mga kasalanang dapat matagal na nating tinalikdan. Sa kaharian ng Diyos, merong baggage inspection. Hindi mo ididil ang kasalanan pag nakapasok ka na. Kailangang idil mo ang kasalanan sa pagpasok pa lang. Doon lamang sa pintuan. May dalawa kang pagpipilian. Iwanan sa labas at pumasok o huwag ka nang pumasok. Alam po ba ninyo na sa pangangaral ni Jesus, nabasa ba ninyo na pinangaral ni Jesus na tanggapin ninyo ako? Hindi naman na. Si Juan Bautista, bago bautismuhan si Jesus, ay nangangaral sa malapit sa Jordan at sumisigaw. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang, magsisi kayo at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan, wika ni Juan. Si Jesus ay binautismuhan sa Jordan at pagkatapos ni Jesus bautismuhan, si Juan na may pinugutan ng ulo. At ipinagpatuloy ni Jesus ang pangangaral ni Juan sa Mateo 4, talatang 4. Sinimula ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilea. Nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan. Si Juan ay nangaral tungkol sa pagsisisi. Ngunit naputol ang pangangaral na iyon nang siya ipabilanggo at ipapatay. Sa verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus, ang sabi, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Ang pangangaral ni Juan, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Talikdan ninyo. Ang pangangaral ni Jesus, ganun din, magsisi kayo. Hindi ba sinabi sa inyo na bago ninyo tanggapin si Jesus, ay kailangan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan? Hindi ba sinabi sa inyo na hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos malibang pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan? Baka tayo na kontento na natanggapin si Jesus at hindi na natin pinagsisihan at tinalikdan ang ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ay tandaan ng pagsuko. Ang hindi pagsisisi ay tandaan ng pagmamatigas. Kaya naalala ko yung kamelyo na pumapasok sa makipot na pintuan ay nakayuko. Marahil tayo kailangang pumasok sa kaharian ng Diyos ng buong pagpapakumbaba, ng buong pagsuko at pagsusumamo na tayo patawarin sa ating mga kasalanan at kasabay nyo'y iligtas tayo. Lahat ng mga bagay na hadlang sa paghahari ng Diyos ay kailangang iwanan sa labas bago tayo makapasok sa pintuan sa kaharian. Natandaan ba ninyo ang mayaman na lumapit kay Jesus sa Mateo 19? Ang sabi ni Jesus, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga kayamanan. Nakita ni Jesus na ang kayamanan ay hadlang sa paghahari ng Diyos. Kaya ang kayamanan, kailangang must go. Kailangang ipamigay. Kung hadlang ang kayamanan, ipamigay. Hindi sinasabing lahat ng mamayaman ay ipamigay. Ang sinasabi, kung ang kayamanan ay hadlang sa paghahari ng Diyos, and then let go. At hindi magawa ng mayaman. Kaya siya malungkot na umuwi. Sa verse 25 ay ganito ang sabi. Nagtaka ang mga alagad. Kasi sinabi ni Jesus, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pagharian
ng Diyos ang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito at itinanong nila kung gayon, sino po ang maliligtas? Napapansin ba ninyo na habang nagtuturo si Jesus, pakipot na ng pakipot ang daan. Kanina, makipot na pintuan. Ngayon, ang sinasabi naman niya ay butas ng karayom. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay parang pagpasok sa butas ng karayom. Hindi madali. Hindi madali. Mali yung turo sa atin nung una na madali. Ang tamang turo, ito'y walang bayad. Ito'y bukas at nag-aanyaya para sa lahat, kahit sa pinakamakasalanan at pinakapusakal na makasalanan. Ngunit hindi sinabing madali. Sino po ang maliligtas? Sabi ni Pedro, problema iyon. Kung ganoon pala, kataas ang standard para ka makapasok, ay wala na po makakapasok, Panginoon. Parang wala nang makakalusot kasi pinaliit ang pasukan. Mahirap makapasok. Pero hindi naman sinabing imposible ang makapasok. Ang ibig sabihin lamang ni Jesus ay, kung tayo'y papasok sa kaharian ng Diyos, lahat ng hadlang sa kanyang paghahari ay kailangan nating iwanan. Bago tayo papasukin sa pintuan, talikdan muna natin ang ating mga kasalanan at lahat ng humahadlang sa paghahari ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus na mahirap ay mahirap ang tumalikod sa kasalanan. Mahirap ang tumalikod. Pero may mapagpipilian ba tayo? Kung iisa lamang naman pinto, makipot pa, ang akala ba ninyo tayo pwedeng makapamili? Dalawa lamang, pumasok o hindi. Wala tayong pagpipilian. Ang sabi sa English ay, make every effort. Work hard. Work hard. Naalala ko yung masayang kwento namin ng mga manggagawa, mga 15 years ago. Pumunta kami sa Sumaging Cave sa Sagada Mountain Province. Narating na namin ang kuweba na yon at talaga napakaganda. Kaya minsan dinala ko sila doon. Pero sabi ng guide, may iba pa pong daan, magandang daan, medyo exciting na daan. At doon po ang tunay na adventure. Sabi ko, di sige, hindi pa rin ako nakakadaan. Nako, yung pala namang daan na yun ay yaang makipot na dahil ako'y mataba, ay kailangang i-squeeze ko mabuti ang tiyan ko kasi kabgab ang tiyan ko, kabgab ang likod ko. Galusan ako. Kagalusan ang likod, galusan ang tiyan. Pero nagkasya rin ako. Marahil ayun ang paglalarawan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Na kailangan nating i-squeeze ang ating sarili para magkasya doon. At wala tayong bibit-biting anumang basura ng sanlibutan. Aayusin natin ang ating sarili at huwag na tayong manghihinayang itapon at bitawan ang mga bagay na hindi kailangan sa kaharian ng Diyos. Verse 27, ako'y nasa Matthew 19. At nagsalita si Pedro, tingnan ninyo, iniwanan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel, at ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, ulupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagpakakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus, mahirap man ang pumasok, worth naman ang ating
pagdidesisyong tawirin ang lahat ng hirap, makamtan lamang natin ang kaharian ng Diyos. Alam ninyo, merong isang talinhaga tungkol sa nakabaong kayamanan. Naguhukay daw ang isang lalaki sa lupa at nakatusok siya ng kayamanan. Alam niyo, malaking kayamanan. Tila nabuklat niya na ang takip at nakita niyang, wow, kailangan kong makuha ang kayamanan ng problema, hindi sa kanya lupa. Kailangan niyang bilhin ang lupa. Kaya ang ginawa niya, lihim niyang tinabunan ng kayamanan. Umuwi siya, ipinagbili niya lahat ng meron siya. Itinaya na niya ang lahat ng meron siya. Makuha lamang niya ang lupang yun. Dahil sa lupang yun ay naroon ang kayamanan. Gayon daw ang paghahari ng Diyos. Kailangan nating itaya ang lahat. Makamtan lamang natin iyon. Dahil worth yung kayamanan na yun. Kung ipinagbili man natin ang lahat, kung binitawan natin ang lahat, makamtan lamang natin ang paghahari ng Diyos. Tingnan niyo sabi sa Lucas 13, marami ang magpipilit na pumasok pero hindi makakapasok. Anong ibig sabihin yan? Nagpilit daw ang marami pero ba't hindi nakapasok? Sabi sa Ingles, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Kaya, they seek. At least they try. Pero malungkot nung nahirapan sila, wag na lang. Mahirap naman pala. Hindi ba marami nating inakay nung araw? Mga kapwa ko manggagawa. Akala natin dire-diretso na ang pagsunod sa kaharian ng Diyos. Pero nasaan sila? Nahirapan sila. At hindi na nila pinursu ang kaharian ng Diyos. Padalawa, sabi ko kanina, salvation requires earnest effort. Padalawa, salvation requires urgent attention. Kailangan ng pagmamadali. Bakit ipinaalaala ni Jesus na kailangan pag-isipan yun? Pagsikapan, pag-abalahan. Dahil inasuggest ng talinaga na hindi nakapasok ang maraming mga tao because they missed the deadline. Isinara na ang pinto. Sila'y napagsara ng pinto. Isinara na ang puno ng sambahayan. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos ang tinutukoy sa talinaga na nagsara yung puno ng sambahayan. Walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon ng kaharian. At nang isira ang pinto, sila'y nasa labas. Kumbaga, inabot ng kipot. Sa sariling pasya at sa sariling panahon ng Diyos, siya lamang ang makapagsasara ng pinto. At kapag isinara niya, nagkumahog ang mga tao. Sa kanila binigyan pansin ang kaligtasan. Pero huli na ang lahat. Kapag naroon ka na pala, at doon mo pa lamang pag-iisipan ang tungkol sa kaligtasan, ay huli na ang lahat. Pero sila'y kalpantin ang kausap ni Jesus. Ang kaharap ni Jesus ay mga church people, mga Jews, na naniniwalang ang mga hintil ay pupunta sa impyerno at ang mga Hudyo ay pupunta sa langit. Pero bakit isinumbat ng Diyos sa kanila ang kanilang kasalanan? Ang sabi ni Jesus, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng masama. Kung pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan, ba't ang kasalanan ang isinumbat sa kanila ni Jesus? Hindi nila ikinonsider ang kanilang mga kasalanan until it was too late. Sabi ni Jesus, magsilayo kayo sa akin, manggagawa ng masama. Yung nasa maluwag na daan, marami doon ay mga taong reliyoso. Mali ang kanilang pinagtiwalaan. Itinuon nila ang kanilang pansin sa kanilang relihiyon at pag-asa sa kanilang relihiyon. Ngunit ang issue ng kasalanan hindi nila binigyang pansin. Yan ang malaking trahedya sa mga relihiyon.
na nagbibihis ng kabanalan, ngunit walang katuwiran ng Diyos. Pag-adyanawa tayo ng Panginoon sa ganung sumpa, na tayo magbihis ng relihiyon, pero hindi tayo nalinis ang puso't kalooban. Ngayon, kailangan mong idilang kasalanan. Kailangan mong idilang kasalanan sa harap ng pintuang nakabukas, hindi sa harap ng pintuang nakasara. Naunawaan po ba ninyo na sa Talinagay may dalawang, yung unang pinto ay nakasbukas at yung kalawang pinto, yung parehas pintuan na yun, isinara. Kailan mo aayusin ang kasalanan? Ayusin mo ang kasalanan sa harap ng pintuang nakabukas. Huwag mong aayusin ang kasalanan sa pintuang nakasara dahil sa panahon na yun at sa pagkakataong yun ay wala ng pagkakataon pa. Nag-appeal sila sa Diyos, Panginoon, Panginoon, buksan ninyo kami. Ang pintuang nakabukas ay nag-aanyaya. Ngunit ang pintuang nakasara ay nagtataboy na sa atin. Kaya, sa oras na yun, sinumbatan sila ni Jesus ng kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Mas mabuting sumbatan tayo ng Diyos sa ating kasalanan ngayon kaysa sumbatan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan doon. Naintindihan ninyo? Kung kailan dapat idilang kasalanan. Kailangang idilang kasalanan sa harap ng pintuang nakabukas. Huwag sa harap ng pintuang nakasara. Dahil kumatok ka naman ang kumatok sa pintuang nakasara. Hinding-hindi na yun magbubukas para sa iyo. Kaya ayusin mo ang issue ng kasalanan. Magmadali ka. At baka mapagsarhang ka. Nung kami, mga binatilyo pa, ay meron kaming kantang pagka Todos Los Santos, kung kami po'y bibigyan, dali-dali po lamang, baka kami masarhan ang pinto ng kalangitan. Ang pinto ng kalangitan, ang pinto ng kaharian ng Diyos ay may panahon na isasara at wala nang makakapasok. Isasara ang pinto. Kaya may dahilan ba para tayo magmadali? May dahilan ba para ngayon din ay ayusin? Kaya sa padalawang punto sinabi ko, salvation requires urgent attention. Ngayon mo na atensyonan. Dito mo na atensyonan. Huwag doon. Dahil pag doon, huli na yun. Huli na yan. Ang maganda ay, pagsara ng pinto, nasa loob ka. Ligtas ka. Pero pag isinara ang pinto at nasa labas ka, sorry ka. Yun naman ang dahilan ng pinto. Para maging pansara. Binubuksan para anyayahan tayo na makapasok. Ngunit sinasara. Kapag tapos na ang paanyaya ng Diyos. Kapag sinarhan ng Diyos, walang sino man ang makapagbubukas. At sabi ni Jesus, kapag isinara, magtiis kayong nakatayo sa labas. Yun ang isasagot ng Panginoon. Sa panahon na tayo pinapapasok at hindi tayo pumasok, isang araw, katukin man natin ang pinto, sasabihin ni Jesus, diyan kayo sa labas, magtiis kayo diyan. Huwag mong pag-isipan ang kaligtasan kapag huli na ang lahat. Pag-isipan mo agad. Napansin ba ninyo na pag kayo nasa harap ng pinto, isang hakbang lang ang layo ng loob at labas, hindi ba? Ito pong aming pinto dito sa main door ay ito steel door na merong steel frame. At yung bakal sa ibaba na 2x2 na tubular, yun lang ang nakapagitan
sa loob at sa labas. Mga kapatid, ang layo ng loob at labas ay maaaring isang hakbang lamang. Magsisisi ka kapag yung isang hakbang na yun ay hindi mo ginawa ngayon. Tama, isang golden opportunity yung oras na yun na napadaan si Jesus. At nakipag-usap si Jesus at nakapagturo si Jesus. Sabi ni Jesus, pagdating ng araw, sasabihin ninyo, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagturo sa inyong mga lansangan? Hindi ba ang babala naman ay hayag na hayag? Na kapag hindi kayo nagsisi, kakato kayo sa pintuan ng langit pagdating ng araw at sasabihin ninyo, Panginoon, Panginoon, hindi ba kayo kumain pa sa amin? Ibabalik daw ng Diyos yung eksenang yun na napakinggan natin ang mabuting balita kapag tayo naghihirap na sa impyerno. Kaya kung meron pang nakikinig dyan na hindi ligtas, kapag naghihirap ka na sa impyerno, ibabalik ng Diyos ang mensaheng ito sa iyo. At sasabihin ng Diyos, hindi ba ipinadala ko ang pastor para bigyang kang babala? Kanina naisip ko ang parang kaimposiblihan ng maligtas. Naalala ko si Pedro nung siya'y lumubog sa tubig. Sabi niya, Lord, save me. Hindi ba, ang ikli ng panalangin na yon, siguro nga yun ang pinakamaikling panalangin sa buong Biblia. Jesus, save me. Panginoon, iligtas mo ako. At iniligtas siya ng Panginoon. Maaaring kailangan mo ang panalangin yun na nagsasabing, Jesus, nagsisisi ako, iligtas mo ako. Parang kilala nila si Jesus. At ang sabi nila, Panginoon, Panginoon, di ka ba nangaral sa aming mga lansangan? Sabi naman ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Maraming mga taong nagsasabing kilala nila si Jesus, pero ang mahalaga pala ay hindi lamang kilala natin si Jesus, kung hindi kilala tayo ni Jesus. Kasi kung sinasabi man natin kilala natin si Jesus, pero hindi naman tayo kinikilala ni Jesus, disgrasya rin yun. Sabi ni Jesus, nakikilala ko ang aking mga tupa, nakikilala din naman nila ako. Hindi ba? Ang pagkakilala nila kay Jesus ay pwede kong tawagin sa English na acquaintance. Pero hindi malalim na relasyon. Ipinagsisigawan nating matagal na inaaral ng ating iglesia, hindi relasyon, hindi relihiyon, kundi relasyon. Ang pagbibigay pansin sa kaligtasan ay nangangailangan ng pagmamadali. Pangatlo at pangkatapusan, salvation requires careful attention. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng matinding pagsusuri ng sarili. Bakit? Meron na nakitang mga dahilan. Yung mga taong pinagsaran sa labas ay umaasang sila'y papapasukin. Ina-assume nila na sila'y papapasukin, pero hindi sila pinapasok. Akala nila sila'y palangit, pero ang totoo'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo, salvation requires careful attention. Dapat natin palaging suriin ang ating kaligtasan, kung totoo baga, kung tunay baga, kung ganap baga. Akala nila'y sila'y karapat-dapat. Nagsabi pa sila ng mga dahilan. Nung una, tinatanong pa namin ang mga tao kung sakaling
Kakatuka sa pintuan ng langit, magbukas ang Diyos, sabihin ng Diyos, bakit kita papapasukin sa aking langit? Eh sila may sagot na. Panginoon, dapat mo kami papasukin dyan sa langit dahil kilala ka naman namin, napakinggan ka namin, kumain ka pa sa amin, naglakad ka pa sa aming mga karsada. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Yun ang masakit. Akala nila ay sila'y papapasukin dahil sa mga dahilang binanggit nila. Pero hindi sila pinapasok. Dahil hindi naman yun kailangan. Na-miss nila yung ipinagagawa ng Diyos. Padalwa, bakit kakailangan ng careful attention? O careful examination? Dahil ang tindi ng konsekwensya kapag tayo'y magkakamali. Ang sitwasyon sa kabilang buhay ay irreversible. Irreversible. Sabi ko nga sa inyo, sa kaligtasan walang last minute deal para mapamasahe sa aeroplano, merong last minute deal. Sa kaligtasan wala. Isipin mo ang tindi ng konsekwensya. Sabi, magtiis kayo dyan sa labas. Diyan, tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin. Alam mo, sa sobrang sakit ng mararanas at pagdurusa, sabi ni Jesus, magngangalit ang inyong mga ngipin. Magngangalit ang inyong mga ngipin. Naalala ko si Noe. Mahigit na 100 taon na ginawa ang arko, mahigit 100 taon ng aral siya. Kung ang mga hayop ay gustong iligtas ng Diyos, mga tao pa kaya? Hanggang nung huling araw, marahil ay nung makapanhik na mga hayop, nagsisisigaw pa rin si Noe sa mga kapitbahay, halika kayo, darating na ang baha. Ang sagot naman ng mga kapitbahay, ulol, sira ulo. Ba't ka naggawa ng barko sa tuktok ng bundok? At sinabi ni Noe, halika kayo at darating ang baha. Ikaw na lang, tanga! Ganito ang sabi ng kasulatan sa Genesis 7:14. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, isang lalaki at isang babae, ng bawat may buhay ay isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos ay isinara ni Yahweh ang pinto. Napansin ba ninyo? Na hindi si Noe ang nagsara ng pinto. Siguro'y ayaw pa ni Noeng isara ang pinto. Baka sakaling magbago pang isip ng kanyang mga kumpare, mga kapitbahay at mga kaibigan. Hanggang sa huling oras ayaw isara ni Noe ang pinto. Ngunit ang Diyos ay bumaba at isinara ang pinto, at nang isinara ang pinto, yun ang kapahamakan ng lahat ng wala sa daong. Hindi ba ninyo naiisip na ganun din ang gagawin ng Diyos sa kaharian ng Diyos? Isasara niya na ang pinto, hindi na yun muli pang bubuksan. Bilang paghuhukom sa lahat ng tumanggi sa kanyang paghahari. Hindi ko alam kung ano ang damdamin ni Noe nang unti-unting nagsasara ang pinto. Siguro punong-puno siya ng panlulumo dahil walang naligtas sa kanyang pangangaral liban sa kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Kapag sinarhan ng Diyos ang pinto, silyado ng lahat. Forever. Kaya, kaligtasan mo, pananagutan mo. Your salvation is your responsibility. Ang kaligtasan ay dapat nating binibigyan ng masusing eksaminasyon. Kung totoo ba talaga lahat ng ating pinagdaanan. Totoo ba lahat ang ating pagsisisi? Totoo ba lahat ang ating pananampalataya? Totoo ba lahat ang pagtanggap natin sa Kanya? Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin. Padalawa,
hindi lamang magngangalit ang mga ngipin sa tindi ng hirap, kundi sa tindi ng panghihinayang. Sabi niya, magngangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong naroon si Abraham, naroon ang mga propeta, naroon ang mga banal. Magngangalit ang inyong mga ngipin pag nakita ninyo ang mga taong galing sa malayo, sa silangan, sa kanluran, sa timog at sa hilaga. Ngunit kayo hindi makakapasok. Magngangalit ang inyong mga ngipin sa tindi ng panghihinayang. Huwag nawa nating maranasan ang alinman sa sinabi ni Jesus. Manapay tayo maligtas na lahat sa kaparusahang darating. At sabi pa, tunay nga na may unang mahuhuli at yung mahuhuli ay mauuna. Ang akala nila, ang mga hintil na panggatong sa impyerno at ang mga Hudyo na mga banal at pagpunta sa langit. Nagkabaliktad. Sila na akala'y maliligtas ay napahamak. At yung hindi inaakalang maliligtas, sila ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan ang kaligtasan ay kailangan muling suriin. Careful examination. Anong malay mo kung ang mensaheng ito ay ang huli ng babala ng Diyos para pag-isipan mo ang kaligtasan mo. Dapat ang careful examination dahil dinaya tayo ng ating lumang pananampalataya na pag namatay ka ay meron pang pag-asa. Pwede pang magdasal para mabago ang ating kapalaran. Hindi ba nagdasal din yung mga nasa labas? Hindi ba kumatok din sila? Di ba sila'y tumawag? Narinig nga sila, pinakinggan nga sila, ngunit hindi sila tinugon. Ang mas mabuti pa ay tawagin mo ang Diyos ngayon kaysa tawagin mo ang Diyos doon. Hindi ba yan ang mensahe ng talinhaga ng makipot na pintuan? Mga kapatid, bumabalik ako kay Pablo nung siya'y namamaalam sa mga matatanda ng Efeso. Mabigat ang loob niya at malungkot ang paghihiwalay. Ngunit ganito naman ang kanyang sabi sa Gawa 20, talatang 25. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko sa inyo ang lahat ng nilayo ng Diyos para sa inyo, wala akong iniligid na anuman. Kung ako'y lingkod ng Diyos para sa inyo mga kapatid, sa araw na ito ay pinahayag ko ang buong layunin ng Diyos, ang nilayo ng Diyos sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. At ang katungkulan ko'y ginampanan ko na. Naway, pagdating sa kabilang buhay ay huwag tayong maghanapan kung sino ang nasa loob at kung sino ang nasa labas. Naway, huwag tayong patahimikin ang kanyang espiritu hanggat hindi tayo nakakasumpong ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na sa araw na ito'y may mahalagang salita ka sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang mga katotohanan ito at habang ito'y tinatalakay sa mga pagpupulong sa sel, ay lalo pang magliwanag ang iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, ito ang inyong Pastor Manny na nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit sa kapakanan ng inyong mga kaluluwa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.